Aksidenteng narinig ng isang lalaki ang himig ng isang bata. Lubos ang kanyang pagkagulat nang maunawaan niyang ito ang kantang isinulat niya 6 na taon na ang nakakaraan. Habang naglalakad si Jenny papunta sa opisina ng kanyang boss, mabigat ang bawat hakbang niya. Hindi niya maiwasang mag-alala dahil sa utos ni Marlen, ang kanyang amo, na maaaring magdala ng panganib sa kanilang ahensya. Si Jenny ay 2 taon nang nagtatrabaho sa Media, isang kilalang ahensya na nagpasikat ng maraming artista at performer sa industriya. Sa likod ng tagumpay na ito ay si Marlen De Thomas, isang talent manager na dating songwriter. Pagpasok ni Jenny sa opisina, agad niyang tinanong, "Sir Marlen, sigurado po ba kayo na gusto ninyong ipaimbestiga si Miss Lara Galvez?" Ang kanyang tinig ay halatang puno ng kaba habang nakatingin sa kanyang boss. Kalmado namang tumugon si Marlen habang tinititigan ang kanyang sekretarya. Napansin niyang hindi mapakali si Jenny, marahil dahil sa bigat ng utos na ibinigay niya. Si Miss Lara Galvez po ang guardian ni applicant 2544. Tama ba? Tanong ni Jenny, habang maingat na binabasa ang mga papeles na hawak niya. Tumayo si Marlen at lumapit sa bintana, tila iniisip ang bawat salita bago magsalita. Alam niyang may dahilan ang reaksyon ni Jenny, ang desisyong ito ay maaaring magdala ng legal na problema sa kanilang ahensya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili siyang sigurado. "Sigurado ako, Jenny," mariing sagot ni Marlen. "Anak ko ang batang dinala niya sa audition kanina. Hindi ako maaaring magkamali. Nakilala ko si Thomas, ang nag-iisa kong anak na bigla na lang nawala 6 na taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman kung may kinalaman ba si Lara Galvez sa pagkawala niya." Napalunok si Jenny habang tinitingnan ng seryosong mukha ng kanyang boss. Hindi niya maaari kung paano nagagawa ni Marlen na manatiling matatag sa kabila ng bigat ng sitwasyon. Alam niyang hanggang ngayon, umaasa pa rin si Marlen na buhay ang kanyang anak, kahit na 6 na taon na itong nawawala. Sa mga oras na lumipas, bumalik sa alaala ni Marlen ang mga araw na nagsisimula pa lamang siya sa industriya. Ang marangyang opisina na kanyang kinaroroonan ngayon ay malayo sa maliit na kwarto kung saan siya unang nagsulat ng mga kanta. Noon, ang tanging pangarap niya ay maging isang tanyag na songwriter. Ngunit sa halip, binigyan siya ng Diyos ng mas malaking biyaya, isang matagumpay na ahensya. Sa kabila nito, hindi pa rin niya maramdaman ang tunay na kaligayahan dahil ang tagumpay na ito ay kapalit ng pagkawala ng pinakamahalagang yaman sa kanyang buhay, ang kanyang anak. "Hindi pa rin ako makapaniwala na patay na si Nico," malungkot na sambit ni Marlen habang mahigpit niyang hawak ang isang larawan. "At pati ang kanyang anak," mahinang dagdag ng kanyang sekretarya, na tila nag-aalangan pa sa kanyang sinabi. "Sir, magsisimula na po ang audition. Nandito na po ang lahat ng aplikante," magalang na paalala ni Jenny kay Marlen. Pagkarinig nito, tumayo si Marlen mula sa kanyang kinauupuan. Inayos niya ang kanyang suot na coat, tila naghahanda sa isang mahalagang okasyon. Sumunod siya kay Jenny palabas ng kanyang opisina patungo sa venue ng audition. Ngayon ang araw na magpapamalas ang Media ng kanilang kakayahan sa paghahanap ng mga bagong talento, mga performer at artistang bibigyan nila ng oportunidad upang sumikat. Bilang isa sa mga pinakatanyag na ahensya sa industriya, inaasahan na ang pagdagsa ng mga aplikante. Naupo si Marlen sa kanyang designated na pwesto bilang isa sa mga hurado. Mabilis na nagsimula ang audition, at agad na bumungad ang iba't ibang talento mula sa mga aplikanteng karamihan ay mga kabataan at nasa mid-20s. "Mukhang mahihirapan tayong mamili ngayon, sir. May naka-impress na po ba sa inyo?" tanong ng katabi ni Marlen, na isa ring hurado. Ngumiti lamang si Marlen bilang tugon, isang ngiting puno ng pagkasabik ngunit may bahid ng pagkainip. Sa tagal ng kanyang karera bilang isang talent manager, napansin niyang nagiging paulit-ulit na ang mga estilo ng pagkanta, pagsayaw, at pag-arte ng mga aplikante. Sa kabila nito, umaasa pa rin siyang makakita ng kakaibang bituin na magbibigay liwanag ngayong araw. "Next, applicant number 2544, anunsyo ng host sa mikropono. Sa pagpasok ng isang batang lalaki sa entablado, agad na nakuha niya ang atensyon ng lahat. Madilim ang paligid, ngunit ang spotlight ay nakatutok lamang sa bata, kaya't litaw na litaw ang kanyang inosenteng kagwapuhan at kakyutan. "How old are you?" Applicant 2544. "What are you going to perform today?" Magalang na tanong ng isa sa mga hurado.
Good afternoon everyone. I am Thomas Galvez. I am 10 years old and I will sing an original song written by me, sagot ng bata na puno ng kumpiyansa. Agad na naantig ang damdamin ng mga manonood sa kanyang napaka-cute na boses. Si Marlen, na kanina'y tila walang gana, ay biglang napangiti. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, naramdaman niyang may kakaiba sa batang ito, isang bagay na nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na ginhawa. Habang hawak ni Thomas ang kanyang maliit na gitara, maingat siyang naupo sa isang komportableng upuan at sinimulan ang kanyang pagtatanghal. Ngunit habang tumutugtog si Thomas, biglang naglaho ang ngiti sa mukha ni Marlen. Nang marinig niya ang melodya ng kanta, isang pamilyar na damdamin ang bumalat sa kanya. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong awitin. I want to make you smile whenever is scary around when your arthritis is bad. All I wanted to scroll with you, malambing na kanta ng batang si Thomas, na nagbigay ng kakaibang init sa puso ng mga nakikinig. Nanlaki ang mga mata ni Marlen, at tila siya'y natigilan sa kanyang kinauupuan habang nakatuon ang buong atensyon kay Thomas. Nang magsimulang umawit ang bata, mas tumindi ang nararamdaman niyang hinala. Alam na alam ni Marlen ang kantang iyon, isang awitin na isinulat niya mismo 6 na taon na ang nakararaan para sa kanyang anak. Agad niyang hinalungkat ang mga papeles sa kanyang mesa, naghahanap ng impormasyon tungkol kay Thomas. Sa gitna ng kanyang paghahanap, natagpuan niya ang larawan ng tagapag-alaga ng bata, isang babaeng nagngangalang Lara Galvez. Habang tahimik na binabasa ni Marlen ang mga detalye tungkol kay Thomas, naramdaman niya ang bigat ng emosyon. Nang matapos ang pagtatanghal ng bata, nagpalakpakan ng buong audience. Halos lahat ng naroon ay nabighani sa malaanghel na tinig ni Thomas, na parabang nagbigay liwanag sa kanilang mga puso. Ang ilan sa mga manonood ay hindi napigil ang mapaluha dahil sa napakagandang mensahe ng kanta. Tumayo si Marlen mula sa kanyang kinauupuan nang makita niyang bumaba na si Thomas mula sa entablado. Walang pag-aalinlangan, sinundan niya ito patungo sa waiting room. Doon niya nakita ang batang yakap-yakap ng isang babaeng walang iba kundi si Lara. Ang galing mo, Thomas. Proud na proud si mommy sa'yo, sambit ni Lara habang pinipigilan ang kanyang luha. Thank you po, mommy. Para po sa'yo ang performance na iyon, malambing na tugon ni Thomas habang mahigpit na niyayakap ang ina. Napakuyom ng kamao si Marlen. Gustong-gusto niyang yakapin ang sarili niyang anak, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang hindi ito ang tamang oras upang magpadala sa emosyon. Sa halip, tahimik siyang naglakad pabalik sa stadium. Pagkatapos ng audition, ipinatawag niya ang kanyang sekretarya na si Jenny. Jenny, gusto kong simulan ang investigasyon tungkol kay Lara Galvez. Alamin mo kung paano napunta ang anak ni Marcos sa kanya, utos ni Marlen, na puno ng determinasyon. Napabuntong hininga si Jenny bago tumugon. Noted, sir. Pero hindi ko po maipapangako na makakahanap agad ako ng impormasyon. 6 na taon na rin po ang lumipas, at napakatagal na ng panahong iyon. Tumango si Marlen at muling tumingin sa isang picture frame sa kanyang mesa, larawan nila ng kanyang anak. Take your time, Jenny. Susubukan ko munang obserbahan ang Lara na iyon. Tawagan mo sila at sabihing interesado ang Media na bigyan ng kontrata si Thomas. Bukas na bukas din, gusto ko silang pumunta rito. Right away, sir, sagot ni Jenny bago siya lumabas ng opisina ni Marlen. Mariing tinitigan ni Marcos ang larawan nila ng kanyang anak na si Thomas. Sa bawat segundo ng kanyang pagtingin, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon na alamin ang katotohanan. Kung mapatunayan niyang may kinalaman si Lara Galvez sa pagkawala ng kanyang anak, hindi niya ito mapapatawad. Ang galit na nararamdaman niya ay tila apoy na patuloy na lumalagablab sa kanyang puso. Samantala, sa isang maliit na restaurant na pag-aari ni Aling Paing, masiglang kumakain sina Lara at Thomas. Napagdesisyonan nilang dumiretso dito matapos ang nakakapagod ngunit makabuluhang audition. Ang mahabang oras ng paghihintay sa pila at ang pag-commute pauwi ay tila naibsan ng masarap na pagkain at mainit na kwentuhan. Aling Paing, malakas po ang kutob ko na matatanggap si Thomas, masiglang sabi ni Lara habang kumikislap ang kanyang mga mata. Tignan niyo naman po, gwapo, cute, talented, at higit sa lahat, napakabait pang bata. Aba, lahat ng tao kanina sa stage, pumapalakpak talaga habang kumakanta siya. Nako,
Ewan ko na lang po kung hindi siya mapansin ng agency. Kapag hindi, hahanapin ko talaga ang talent manager nila at makakatikim sila ng muscles ko, dagdag pa niya na may halong biro. Napailing si Aling Paing habang bahagyang natatawa. Ikaw talaga, Lara, sagot nito. Pero totoo, Thomas, ikaw ang pinakamalaking biyaya na natanggap namin. Napakaswerte namin sa'yo. Napangiti si Aling Paing habang pinagmamasdan ang matibay na samahan ni Lara at Thomas. Bagamat hindi sila magkadugo, ang kanilang pagmamahalan ay patunay na hindi lang dugo ang batayan para maituring na pamilya ang isang tao. Habang abala sila sa pagkain, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng cellphone ni Lara. Agad niya itong kinuha at sinagot. Good afternoon, am I speaking to Lara Galvez? Saad ng isang sopistikadong boses ng babae mula sa kabilang linya. Ah, opo, si Lara Galvez po ito. Sino po sila? Tanong ni Lara na may halong pagtataka. I am Jenny from Media. Gusto naming ipaalam sa inyo na may magandang balita. Ang aming talent manager ay interesado kay Thomas at nais mag-alok ng kontrata. Gusto niya kayong makausap bukas para maayos na mapag-usapan ang training ni Thomas. Are you free tomorrow? Mahinahon ngunit puno ng kasiguraduhang sabi ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Lara at tila hindi makapaniwala sa narinig. Kulang na lang ay tumalon siya sa sobrang saya ngunit pinigilan niya ang sarili upang hindi marinig ni Jenny ang kanyang labis na excitement. Ah, yes ma'am. Pupunta po kami bukas ng tanghali. Maraming salamat po, ha? Masiglang sagot ni Lara bago ibinaba ang telepono. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang kanyang kasiyahan at nagsimulang tumalon-talon sa tuwa. Natanggap si Thomas. Natanggap si Thomas. Magiging sikat na singer na ang anak ko, sigaw ni Lara na puno ng pagmamalaki. Ang saya niya ay agad na nahawa kay Aling Paing at sa mga trabahador ng restaurant, na masiglang nakisaya sa magandang balita. Nako, kapag sumikat na si Thomas, baka makalimutan mo na kami dito at hindi ka na kumain ulit ng luto ko, biro ni Aling Paing habang nakangiti. Umiling si Thomas at ngumiti ng matamis. Hindi po, luto niyo pa rin po ang magiging paborito ko. Nagkatawanan ang lahat sa sagot ni Thomas, na nagbigay ng mas magaan at masayang damdamin sa paligid. Kinabukasan, maagang nagtungo sina Lara at Thomas sa opisina ng Media. Pagkarating nila, nalaman nilang wala pa si Marcos, kaya pinaupo muna sila sa isang komportableng sofa habang naghihintay. Thomas, naiihi ako, bulong ni Lara sa anak habang bahagyang yumuko. Okay lang ba na maiwan muna kita dito saglit? Iihi lang din ako, dagdag niya. Tumango si Thomas at muling ngumiti ng magiliw. Okay po, Mommy. Hindi po ako aalis dito. Mabilis na tumayo si Lara at lumabas ng opisina ni Marlen. Habang naglalakad, luminggalingi siya sa paligid upang makahanap ng matatanungan. Sa wakas, nakasalubong niya ang isang janitor. Sir, saan po ang comfort room dito? Tanong ni Lara habang hawak-hawak ang kanyang puson, halatang hindi na mapigilan ang kanyang pangangailangan. Ah, ma'am, pasensya na po, pero out of order po ang public comfort room dito sa floor na to. Mukhang mamayang hapon pa po maayos. Pero sa first floor po, meron. Magtanong na lang po kayo sa makakasalubong nyo, paliwanag ng janitor. Napatango si Lara at agad na nagtungo sa elevator, halos patalon-talon na sa pagmamadali. Salamat po, sir. Pasasalamat niya habang unti-unting nagsasara ang elevator. Sa tulong ng mga taong natanungan niya, madali niyang natagpuan ang comfort room. Napansin ni Lara na napakalawak ng opisina ng Media, parang maze ang paglalakad patungo sa banyo. Matagumpay siyang nakapag-ker at pakanta-kanta pa habang pabalik sa elevator. Ngunit habang naglalakad, bigla siyang hinarang ng isang kamay. Napatingin siya at napansin si Marcos, na ngayon ay nakatayo sa harap niya. Kasama nito ang isang lalaking mukhang opisyal, na walang iba kundi ang manager na kanina pa nila hinihintay. Nakaka-inspire namang magtrabaho sa office na ganito kagwapo ang mga katrabaho, bulong ni Lara sa isip niya habang pilit na iniwas ang tingin kay Marcos. Papunta ka rin ba sa 4th floor? May appointment ka ba sa kung sino? Tanong ni Marcos sa malamig ngunit maayos na tono. Ah, opo, yung anak ko po kasi, bibigyan ng kontrata ng Media, sagot ni Lara na may malawak na ngiti, halatang proud na proud bilang isang ina. Ganun ba?
sagot ni Marcos ng walang emosyon, na tila walang balak makipag-usap pa ng mahaba. Yung boss niyo po, si Mr. Marlon De Thomas, mabait po ba siya? Tanong ni Lara, na halatang walang ideya kung sino ang kausap niya. Napataas ang kilay ni Marcos sa tanong ni Lara. Halata sa ekspresyon niya na hindi ito man lang nag-research bago pumunta. Kung maaari po, bakit ninyo naisip ang itanong iyon? Mayroon po bang isyo kay Ginoong Marlon? Tanong ni Marcos, na may bahagyang pag-aalala sa tono ng kanyang boses. Wala naman po talaga. Ang totoo, hindi ko lang po kasi nakita ang mukha niya kaya nagtatanong-tanong ako kanina. Sabi nila matangkad daw at gwapo, pero parang mas gwapo pa kayo, sir. Baka naman niloloko lang ako ng mga iyon para paglaruan, pabirong sagot ni Lara, na may kasamang tawa. Napangiti si Marcos ngunit hindi niya napigil ang mag-ismid ng bahagya. Ang imahe ni Lara na kanyang nakita kahapon sa backstage bilang isang kalmadong ina ay tila kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Hindi niya maiwasang isipin kung paano magugulat si Lara kapag nalaman nitong siya mismo ang tinutukoy bilang si Ginoong Marcos De Thomas. Sa totoo lang, sir, hindi naman po siguro ganoon kahigpit ang mga patakaran dito. Nag-aalala lang po kasi ako para sa anak ko. Kapag nagdebut na siya sa telebisyon, baka umikot na lamang ang buong buhay niya sa showbiz. Alam niyo po, sir, masyado pong mabait at inosente ang anak ko. Alam kong may talento siya, pero natatakot ako na baka may makaligtaan siya sa pagkabata niya dahil sa maagang pagpasok bilang celebrity, paliwanag ni Lara, na tila nagbabahagi ng isang lihim habang nakatingin sa malayo. Tahimik na inobserbahan ni Marcos ang bawat ekspresyon sa mukha ni Lara. Nais niyang malaman kung tunay nga ba ang pag-aalala nito para sa anak na si Thomas. Do you love your son? Tanong ni Marlon sa mahinahong tono, na tila sinusukat ang lalim ng damdamin ni Lara. Napalingon si Lara sa kanya, at sa halip na sumagot agad, tinampal niya ng bahagya ang braso ni Marlon habang tumatawa. Nako, oo naman po. Mahal na mahal ko ang batang iyon, sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Napabuntong hininga si Marlon. Hindi niya alam kung tunay nga bang mabuting tao si Lara o kung nagpapanggap lamang ito. Gayunpaman, ayaw niyang magpadalos-dalos sa kanyang impresyon. Maaaring may mga aspeto pa ng pagkatao ni Lara na hindi pa niya nakikita. Hindi pa babayaan ng Media si Thomas. I will personally make sure that he will be happy in this industry, wika ni Marlon ng may katiyakan. Napangiti si Lara sa sinabi nito, ngunit bigla rin siyang natigilan nang may mapagtanto siya. Teka, hindi ko naman binanggit ang pangalan ni Thomas tanong ni Lara sa sarili, na halatang nagtataka. Bago pa man siya makapagsalita muli, bumukas ang pinto ng elevator sa ikatlong palapag. Pumasok ang ilang kababaihan na agad bumati kay Marlon. Good morning, Mr. Marlon, sabay-sabay nilang bati, na may kasamang paghadyakan. Samantala, si Lara ay nanatiling nakayuko, nanlalaki ang mga mata habang iniwasan ang tingin sa katabi. Diyos ko, Lara, ang syangga-syangga mo talaga, bulong niya sa sarili. Pagkarating nila sa ika-4 na palapag, sabay silang lumabas. Si Marlon, na tila nag-e-enjoy sa awkward na reaksyon ni Lara, ay bahagyang ngumiti. Si Lara naman, namumula ang pisngi, ay tila hindi alam kung saan ibabelang ang tingin. I'm heading to my office, Miss Galvez. Sabay na tayo, mahinahong saad ni Marlon. Nahihiyang tumango si Lara, na parang isang batang sumusunod sa guro. Sige po, sir, sagot niya, halos nauutal pa. Pagdating nila sa opisina, agad silang sinalubong ni Thomas. Mommy, I was worried kasi natagalan kayo, bungad ng bata, sabay yakap sa kanyang ina. Marahan namang hinaplos ni Lara ang ulo ni Thomas. Sorry, anak, sira kasi ang public restroom kaya bumaba pa ako sa first floor, paliwanag niya. Sa saglit na iyon, tila nawala ang lahat ng kaba ni Lara, at ang kanyang ngiti ay muling bumalik. Agad na inayos ni Lara ang kanilang sarili nang mapansin niyang hindi lamang sila ang naroroon sa opisina. Sa banayad na boses, sinabi niya, Thomas, anak, batiin mo si Sir Marlon. Siya ang magiging manager mo simula ngayon. Agad namang tumayo ng tuwid si Thomas, ngunit sa kabila ng kanyang pagiging bibo, bahagya siyang nahiya nang humarap kay Marlon dahil sa seryoso nitong ekspresyon. Hindi naman iyon naging alalahanin para kay Marlon dahil batid niyang likas na mahiyain ang bata,
lalo na noong sila pa ang magkasama noong bata pa ito. Halika, maupo tayo. Mahaba-haba pa ang pag-uusapan natin. Malumanay na iniaya ni Marlon habang ginagabayan ang mag-ina papunta sa kanyang lamesa. Pagkatapos basahin ang mga nilalaman ng kontrata, sinimulan nilang talakayin ang magiging pang-araw-araw na buhay ni Thomas ngayong papasok na siya sa industriya ng pagkanta. Isa sa kanilang napag-usapan ay ang posibilidad na magliban si Thomas sa tradisyonal na paraan ng pag-aaral kung sakaling maging abala ang kanyang schedule dahil sa kasikatan. Iminungkahi ni Marlon ang homeschooling bilang alternatibo, na agad namang sinang-ayunan ni Lara at Thomas, kaya't hindi na ito naging issue. Habang nakaupo sa harapan ni Marlon, hindi maiwasan ni Lara na mapansin ang napakaraming tropeo at sertipiko na nakasabit sa dingding ng opisina. Bakit naisipan mong dito sa agency namin ipa-audition ng anak mo, Lara? Tanong ni Marlon sa mahinahong tono, na agad namang nakakuha ng atensyon ng dalaga. Kagustuhan po ito ng bata, sir, sagot ni Lara, bahagyang ngumiti. Tingin ko po ay napanood niya kayo sa TV kaya nagpumilit siyang sumubok na mag-audition. Habang tinitingnan ni Marlon ang mga papeles tungkol kay Thomas, paimpol niyang sinulyapan ang mag-ina na nakaupo sa kanyang harapan. Nakalagay rito na inampun mo si Thomas. Kilala mo ba kung sino ang mga magulang niya? Ipinagkatiwala ba siya sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong, na nagdulot ng pagkabigla sa mag-ina. Napabuntong hininga si Thomas ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis siyang inunahan ni Lara. Hindi po ako ampon, manager. I am hurt, sagot ni Thomas, na may halong pagkadismaya. Nanlaki ang mga mata ni Lara at agad niyang pinigilan si Thomas sa anumang mga susunod pang sasabihin. Pasensya na po, sir, paliwanag ni Lara habang tinatakpan ang bibig ng anak. Nagagalit po talaga siya kapag sinasabihan siyang ampon. Mariing tinitigan ni Marlon si Thomas. But this is the truth. Wala ka bang naaalala tungkol sa mga magulang mo? Tanong niya, na tila sinusubukang intindihin ang bata. Tumitig ng masama si Thomas kay Marlon bago umiwas ng tingin. Samantala, napakagatlabi si Lara, nag-aalala na baka magalit si Marlon sa ugali ng bata. Alam niyang mula pa noon ay ayaw ni Thomas na pinag-uusapan ang mga nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Upang mas maging maayos ang kanilang pag-uusap, inilabas muna ni Lara si Thomas at iniwan ito kay Jenny. Nang makabalik siya sa opisina, malumanay niyang ipinaliwanag, nakita ko lamang po si Thomas malapit sa riles ng tren 6 na taon na ang nakalipas. Wala siyang malay noong mga oras na iyon. Pagkagising niya, wala na po siyang maalala. Tahimik na nakinig si Marlon habang pinoproseso ang sinabi ni Lara. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pag-iisip ng malalim. Then bakit hindi mo pinahanap ang mga magulang niya? Hindi mo ba napagtanto na baka hinahanap siya? Masungit pa nga na saad ni Marlon. Kumunat naman ang noo ni Lara. Hindi niya maintindihan kung bakit nagagalit nga si Marcos sa kabila nito. Minabuti na nga lamang rin Lara na kalmayan na nga lamang ang kanyang sarili. Ayaw niya na pong hanapin ang mga magulang niya sir hindi ko alam kung ano talaga ang dahilan ng bata. Hindi niya sinasabi sa akin at hindi ko rin po binabanggit ang tungkol sa nakaraan niya dahil hindi niya gustong pag-usapan yun. Basta ako sir nirerespeto ko lamang ang kagustuhan ni Leon kung sakaling bumalik man ang kanyang alaala at gugustuhin niyang bumalik sa mga magulang niya. Malugod ko po siyang papalayain na pailing na nga lamang si Marlon bilang hindi pagsang-ayon sa opinyon ni Leon na para sa kanya ay kagustuhan mano hindi ng bata dapat pa rin itong isauli sa kanyang mga magulang ang bata sa tunay niyang mga magulang. Ang kantang itinugon ni Leon sa gitara, it was really beautiful. Alam mo ba kung ano ang inspirasyon niya sa paggawa ng kantang yun? Kalmadong tanungan ni Marlon. Sabi po ni Marlon palagi niya raw po ang naririnig sa panaginip niya kaya isinulat niya po. Siguro po may kankon yun sa dati niyang buhay, baka po yun pa ang maging tulay para makita niya ang mga magulang niya. Kung alam lamang ni Liana na ang magulang nga ni Leon na kanyang hinahanap ay nasa harapan na nga niya, baka atakihin nga ang dalaga sa puso sa sobrang gulat at sa dami nangyari sa loob ng isang araw. Imbes nga na sabihin ni Marlon ang totoo, bahagya na naman siyang napanghinaan ng loob sa takot na hindi gugustuhin ni Leon ang bumalik sa kanya. Base sa napansin ni Marlon, matibay ang samahan Thomas at Lina, kung kaya naman ay hindi niya ito basta-bastang matitibag dahil lamang siya ang tunay na ama ni Leon. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay nakausap na nga rin ni Leon si Jenny upang i-report ang findings patungkol sa kung paano nagtuos ang landas ng kanyang anak at ni Lara. Nung malaman nga ni Marcos na nagsasabi ng totoo si Lara ay nakumbinsi na nga siyang hindi ito masamang tao. Sa halip kailangan ngang hanapin ni Marcos
Marcos kung sino ang salaring nag-iwan nga sa anak niya sa lugar kung saan nakita ni Lina si Thomas. Mukhang kailangan na lamang hintayin ni Marcos na bumalik ang alaala ni Leon. Ayaw niyang masaktan ang bata at pilitin itong iwan si Lara dahil lang sa kanya, kaya naman napagdesisyonan nga niya na lamang ni Marlon na panatilihin silang malapit sa kanya nang sa gayon ay makita at makasama niya pa rin sila yon kahit na papaano hanggang sa makuha nga niyang loob ng bata sa oras na bumalik ang alaala nito. Sigurado si Marlon na pakikisamahan na nga siya ni Leon at magsasama na nga silang muli. Nagpatuloy na nga sa pagtutuos ang landas ng tatlo lalo na't nagsisimula na nga silang mag-ensayo sa nalalapit na paglabas ni Leon sa telebisyon. Ay sir, ipinagluto ko po kayong lahat ng bibingka. Saad pa nga ni Lara. Nanlaki nga ang mga mata ni Marlon nang marinig ang sinabi ni Lara na puno nga ng pananabik ang kanyang mga mata. Ngayon lamang napagtanto ni Marlon na ang huling beses na nakakain nga siya ng bibingka ay halos 5 taon na nga ang nakalipas. Masayang inilabas nga ni Liana ang Tupperware na puno ng mga bibingka. Nagunahan naman ang mga nagtatrabaho sa studio dahil naramdaman nga rin nila ang gutom nang makita nga ang pagkain. Hindi naman makalimutan ni Lara na abutan nga si Thomas dahil paborito rin ito ng bata. Sir Marlon, ayaw niyo po ba magtatampo po ako nito? Pangasar pa nga sa Liana habang iniaabot nga ang bibingka kay Marcos. 10 oras ng trabaho, ginugulo mo kaming lahat. Ako na nga. Saad nga ni Marlon. Masungit nga nitong Saad pero kung kunwari lamang at kinuha naman ang bibingka sa kamay ni Liana dahil takam na nga rin siya. Napaiwas naman ang tingin ng ilang mga staffs na nasa gilid nga ni Lara at Marlon. Halata naman kasing gusto rin ng kanilang boss ang kumain ngunit nahihiya lamang ito kaya ngayon ay bigla na lamang nagsusungit. Kunwari buti na lamang ay naslungat nga ng kanyang pagkatao si Liana at lagi itong positibo nga sa enerhiya. Sa unang kagat nga ni Marlon ay wala nga siyang nasabi masarap ang pagkain at napaalam nito sa kanya ang mga panahong halos gapangin nga niya ang lupa upang makaahon nga sa hirap. Bahagyang napangiti si Marlon at nagulat ang lahat nang masilayan nga nila ang isang genuine na ngiti mula sa kanilang boss. Ngumingiti lamang kasi ito kapag nasa harapan nga sila ng camera ngunit halatang sa pilitan lamang. Sabi pa nga ni Jenny, masarap ka palang magluto Lara, bakit kaya hindi na lang ganito ang gawin natin araw-araw para naman hindi na tayo magpa-deliver ng pagkain, at least hindi na natin kailangan pang maghintay ba Sir Marlon? Suhestyon nga ni Jenny. Awkward nga na napatango naman si Marlon dahil sa tanong na iyon. Para sa kanya ay maganda nga itong idea ngunit nahihiya nga siyang ay suggest ito. Buti na lamang at mukhang nabasa nga ni Jenny ang niyang iniisip. Good idea, of course, babayaran kita. Kalmadong sagot naman ni Marlon habang nakatingin kay Liana. Tuwang-tuwa naman si Liana nang marinig yun dahil mukhang nakahanap pa nga siya ng sideline habang sinasamahan sila yon. Kinabukasan, anong dala mo ngayon Miss Galvez? Bungad nga na tanong ni Marlon kay Lara. Pagkarating nga nito sa backstage, nagulat naman si Liana sa reaksyon ni Marlon ngunit agad nga niyang binuksan ang basket na dala niya. Puto bongbong po sir, sagot naman ni Liana. Agad ngang kumalat ang mabangong amoy ng puto bongbong sa studio dahil dito ay nagkatinginan nga ang mga staff sa stage at si Marlon. Bago pa man sila makalapit at magagawan, kinuha na nga ni Marcos ang basket kay Lina. Akin na nga ta, magbabayad ako mamaya. Jenny, magpa-deliver ka na lang muna ng pangmeryenda nito. Tanging Saad nga ni Marcos B ang nagmamadaling tumakas. Halati nakasan tayo ni Sir Marlon. Hindi makapaniwalang Saad nga ng isang photographer habang si Jenny naman ay nagpipigil ng tawa sa gilid. Saad naman ni Lara, huwag kayong mag-alala, 2 basket ang dinala ko. Masiglang Saad nga ni Lara at dahil dito ay naghiyawan nga ang mga staff sa sobrang saya dahil sa nangyari ay lagi na nga lamang nagdadala ng 2 basket si Liana. Ang isa ay para kay Marlon at ang isa ay para sa lahat. Hindi naman ganon kalaki ang mga basket. Ang tangkad ng mga basket ay nasa 1/4 ng 1 metro ngunit masyado pa rin itong marami parngas solohin lamang ng isang tao gaya nga ng parating ginagawa ni Marlon. Hindi alam ni Lara kung saan ipinagkakait dinadala niya dahil pagkatapos kunin ni Marcos ang basket ay nagmumukmak na nga ito sa kanyang opisina upang kumain. Bumaba. Balik na nga lamang si Marcos pagkatapos ang halos 1 oras. Pansin niyo ba hindi na masyadong galit si Sir Marlon ngayon? Dati laging busangot kaya ang mukha niyan pero ngayon parang medyo gamaan na ang aura niya. Napalingon nga si Lara sa mga nagbubulungang staff ng Media hanggang pinupunasan na nga niya ang pawis sa likod ni Leon. Miss Lara, salamat saw ang naging maganang mga trabaho namin. Laging good mood si Sir KWP nga ng isang photographer. Natawa na nga lamang si Liana at agad na napailing. Ano ba kayo? Hindi naman siguro yun dahil sa akin
No, natatawang sagot nga ni Liana, pero ang totoo ay kinikilig nga siya sa kanyang loob. Sabi pa nga ng photographer, naku wait, a man's heart is through his stomach. Mukhang totoo nga ang kasabihan yun. Miss Lara, susuportahan namin kayo ni Sir pag nagkaton bagay naman ho kayo. Pangaasar pa nga nito agad na tuloy na mula ang mga pisngi ni Lara dahil sa pangaasar ng mga staff. Sinubukan pa ngang sabayan ang hiyawan ng mga staff pero talagang nahihiya nga si Lara, lalo na't si Marlon ang kanilang pinag-uusapan. Gusto mo bang bumili ng maiinom? Awkward nga na bulong ni Lara kay Thomas upang magkaroon nga siya ng dahilan para tumakas sa pangaasar ng kanilang mga kasamahan. Sige po mommy, pero bawal po ako sa amiga, sabi ni manager. Saad nga ni Leon habang tinutukoy nga si Marlon. Sige bibili tayo ng hindi malamig, nagmamadaling saad nga ni Lara habang naglalakad na nga sila palabas ni Leon. Pagkarating sa convenience store na katapat lamang ng Media ay agad na bumili ang mag-ina ng maiinom. Naupo na nga muna sila sa isang upuang nasa loob rin ng kanilang kinaroroonan. Okay ka lang po ba mommy? Concern nga na tanong ni Leon habang magkatabi silang nakaupo sa isang bench at payapang pinagmamasdan ang mga sasakyang dumaraan. Okay lang Thomas, sorry at bigla kitang pinalakad sa init. Mukhang kailangan ka na naman tuloy na ipaba. Nag-aalalang saad nga ni Lara. Ayaw mo po kay manager? Inosenteng tanong nga ni Leon. Awkward ngang natawa naman si Lara at marahang hinaplos nga ang likod. Thomas, hindi naman sa ayaw Thomas, kasi napainom na nga lamang si Lana ng kanyang apple juice. Mukhang mahirap ipaliwanag sa isang bata ang mga topic na tungkol sa pag-ibig. So gusto mo po si manager mommy? Muntika na ngang may buga ni Lara ang iniinom niyang juice dahil sa biglaang tanungan ni Leon. Baka hinahanap ka na doon Thomas? Bumalik na tayo. Tara, masiglang pag-aya nga ni Lara kay Thomas upang mawala nga sa isipan ni ito ang tanong kanina. Patawid na nga sana SIL Thomas at Lia na sa kalsada nang bigla na lamang mayroong isang itim na kotseng huminto sa kanilang harapan. Agad nga na itinago ni Lara si Leon sa kanyang likod at akma na sanang susuntukin ng sino mang magtatangkang manjida sa kanila nang biglang bumaba ang bintana ng kotse at bumungad nga ang mukha ng isang pamilyar na lalaki. Giovanni, ikaw pa pala, pasensya na po, akala ko po kidnapper. Paumanhin nga ni Lara habang kinakamot ang kanyang ulo. Bumaba naman sa kotse si Governor Lacosta. Ang Giovanni sa probinsya ni Lalana noon na matagal na ngang nanliligaw sa kanya. Agad itong lumuhad sa harapan ni Leon at inalis ang kanyang shades. Kamusta Thomas? Balita ko natanggap ka raw dito sa Media. Congratulations. I ho, masiglang saad nga ni Giovanni Lacosta habang ginugulo ang buhok ni Leon. Hanggang dito pa naman sinusundan pa rin ako ng matandang Manny Akis na to, saad nga ni Liana sa kanyang isip habang pilit na tumatawa sa matandang lalaki na kanina ay kaharap. Umiwas nga ng tingin sa Leon at nagtago sa likuran ni Liana. Maging ang batay ayaw pakisamahan si Governor Lacosta. Nagkaroon ako ng business meeting malapit rito at nakita ko kayo. Tara, kain tayo sa labas, may alam akong mamahaling restaurant malapit dito. Ipinatong pa nga ni Giovanni Lacosta ang kanyang palad sa braso ni Liana at agad namang hindi naging komportable si Liana dahil dito marahan na hinawi ni Liana ang kamay ng gobernador bago nagsalita. Salamat po, Goof, pero meron pa kasing kailangang gawin. Noong si Thomas kailangan ko po siyang samahan sa loob. Minsan lang naman, Lina. Meron namang nag-aasikaso kay Thomas doon, di ba? Tara, huwag mong tanggihan ang blessing. Pagpupumilit nga ni Giovanni Lacosta habang hinihila si Liana. Natigil ang komisyon nang may isang puting kotse ang tumigil rin sa tabi ng kotse ni Giovanni Lacosta. Iniluwal nga nito si Marlon na agad namang naglakad patungo sa kanila. Good morning, sir. I am Marlon De Thomas, President and Talent Manager of Media. May problema po ba with the artist? Kalmadong tanong naman ni Marlon habang nakatayo nga sa pagitan ni Lara at Giovanni Lacosta. Giovanni Kevin Costa, kakilala ko itong si Lara. Malapit siya sa akin. Inaaya ko lang namang kumain, pero ayaw sumama. Nakangiting sagot nga ni Giovanni Lacosta bago muling nagtangkang lumapit kay Lara. I don't think that's a problem, sir. Kung ayaw sumama ni Miss Galvez, then I don't think you should force her, right? Sabi pa nga ni Marlon na mariin na nga ang boses this time. Agad namang sumama ang timpla ng mukha ni Giovanni dahil sa pagharang nga ni Marlon sa kanila. Mas mabuti sigurong huwag ka nang manggialam dito. Ay ho, kung ayaw mong mapahamak, banta pa nga ni Giovanni Lacosta. Should we start a commotion here, sir? Siguradong pupuntahan tayo ng mga pulis at magiging malaking scope ito. It will greatly affect your image, lalo na't malapit na ang eleksyon. Kalmadong saad nga ni Marlon na matagumpay namang nagpakaba kay Giovanni Lacosta. Umatras nga si Giovanni Lacosta, ngunit matalim ang mga titig nito kay Lara at Marlon. Pagkatapos, ipinaharurot ng Giovanni ang kotse niya paalis.
Agad na nga binalingan ni Marlon ng atensyon ang kanyang mga kasama. Okay lang ba kayo? Agad nga niyang tanong kina Lara at Thomas. Marahan nga niya ring hinawakan ang ulo ng bata. Opo, manager. Thank you po. Magalang ang sambit ni Thomas habang hawak pa rin ang kamay ni Lara. Bamaling naman ang tingin ni Marlon kay Lara na ngayon ay seryoso na nga ang mukha. Nabubuwisit sir, at pasensya na rin po sa abala, nanghihina nga na saad ni Lara. Hindi na nga kinulit pa ni Marlon si Lara dahil mukhang nawala ito sa mood dahil sa nangyari. Bumalik na nga rin sa studio at habang nagre-record nga ng pagkanta si Thomas ay panay ang sulyap niya kay Liana na siyang nakaupo lamang sa isang gilid at nananahimik. Hindi sanay si Marlon sa ganitong ginagawa ni Liana dahil alam niya ang likas na maingay at madaldal nga ang dalaga. Maging ang mga staff ay bigla na nga lamang nag-alala at nanibago. Thanks, everyone. We will finalize everything tomorrow. Good job, team. Saad nga ni Marlon na siya ang nagpagulat nga sa kanyang mga staff. Dati kasi ay basta-basta na lamang umalis si Marlon pagkatapos ng trabaho at wala ngang sinasabing kahit na ano sa kanila. Hindi na pinansin pa ni Marlon ang mga gulat na tingin ng kanyang mga staff at dirdiretso na nga lamang siyang lumapit kay Lara upang makausap nga ito. Tahimik na inaayos nga ni Lara ang bag na dala nila habang si Thomas naman ay tahimik na nanonood ng video sa cellphone. Lara, pwede ba nating pag-usapan yung nangyari kanina? Seryosong tanong nga ni Marlon. Nilinggan nga siya ni Liana at nagdadalawang isip na tumango sa huli. Tipid na ngumiti si Liana bago sumunod kay Marlon patungo sa opisina nito. Anong meron mo sa Giovanni na yun? Is he threatening you or something? Walang prenong tanong na nga ni Marlon dahil kanina pa nga siya nangangating magtanong kay Lara. Hindi naman sa ganon kalalim Sir Marlon. Kaya lang kasi yung matandang yun matagal nang naliligaw sa akin. Ilang beses ko na nga po yung tinanggihan pero habol pa rin po ng habol. Diyos ko, hindi ko naman inasahan na pati dito sa Maynila mahahanap niya ako. Nakukonsumi nga na sagot nga ni Lara habang marahan namang minamasahe ang kanyang ulo. Pagkatapos ng maraming sinabi nga ni Lara ay hindi napigilan nga ni Marlon ang pagtawa. Naaga nga ni Marlon ang atensyon ni Lara dahil sa tunog ng tawa niyang hindi niya nga napigilan. Sorry, really, totoo ba? Liana, nakahawak nga si Marlon sa kanyang tiyan at pinipigilan nga ang kanyang pagtawa. Grabe ka naman, sir. Kahit naman po ganito lang ako ay meron pa rin naman po akong alindog, no? Pabirong sagot nga ni Lara. No, hindi ko sinabing unattractive ka. Natatawa lang ako dahil sa tandaan niya ay naghahanap pa ba siya ng batang mapapangasawa, paliwanag nga ni Marlon. Pagod na nga na napaupo si Lara sa sofa at muling minamasahe ang kanyang ulo. Ewan ko ba dun, sir? Napakarami namang babae na willing magpakasal sa kanya dahil sa pera niya. Ewan ko ba kung bakit ako pa yung napagtripan niya na habol-habulin, inis nga na saad ni Lara. Agad na nagseryoso nga si Marlon at nag-isip nga. So, anong balak mong gawin? Hindi naman pwedeng ganito kayo palagi. Makokonsumo, pati na rin ang bata, madadamay. Sa totoo lang, sir, matagal ko lang gustong sampailan ng katotohanan yung si Goof. Kaso, natatakot ako, hindi para sa akin, kundi para kay Thomas. Kahit ganun ang many akis na Giovanni na yun, hindi ko pa rin maipagkakailang makapangyarihan pa rin talaga siya. Napaupo nga si Marlon sa harapan ni Lara at mariing tinitigan nga ang dalaga. Sabihin mo na lang na boyfriend mo ako, seryosong ang saad ni Marlon. Para bang sinakluban nga ng kung anong multo si Lara at nabulunan pa nga sa sariling laway matapos marinig ang sinabi ni Marlon. May-ari ng Media, boyfriend ko. Nako, Diyos ko. Kahit pagpapanggap lang yun mahihiya pa rin ako sir, no? Siguradong hindi maniniwala si Giovanni sa akin, agad pa nga nasabat ni Lara. Kalmado lamang siyang tinitigan ni Marlon. I guess he will believe you, lalo na at magiging basehan niya ang nangyari kanina. Naalala nga ni Liana ang ginawang pagligtas sa kanila ni Marlon kanina. Napatakip nga si Liana sa kanyang bibig habang nag-iisip. Mukhang maganda nga ang idea ni Marlon, ngunit nagdadalawang isip pa rin si Lara kung kakapalan niya ba ang kanyang mukha at tatanggapin ito. Muli nga niyang pinasadahan ng tingin si Marlon mula ulo hanggang paa. Guwapo, edukado, mayaman. Lahat-lahat na ata ay nasa kanya. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan.
I'm willing to extend the hand para sa inyo ni Thomas, saad pa nga ni Marlon bago marahang umiti. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay hinatid na nga ni Marlon ang mag-ina pauwi dahil dumidilim na nga. Nakatulog na nga si Thomas sa loob ng kotse kung kaya naman ay ikinarga na nga siya ni Marlon papasok sa kanilang munting bahay. Pasensya na sir, maliit lamang po ang aming bahay at medyo magulo pa dahil hindi ko pa po nalilinis eh. Nahihiyang bulong ni Lara kay Marlon upang hindi nga magising si Thomas. Inilibot naman ni Marlon ang kanyang tingin sa paligid at nakita nga ang napakaraming picture frame nila ni Liana at Thomas nang magkasama. Sa bawat litrato, ang saya sa kanilang mga mukha na hindi matatawaran ng kahit na ano. Tingin ko naman ay napakaganda ng bahay nyo. Hindi kalakihan, pero puno ng masasayang alaala, kalmadong saad nga ni Marlon. Pagkarating nga sa kama ni Thomas ay maingat na inilapag ni Marlon ang bata at inalis ang sapatos at waitao nito. Inayos niya rin ang kumot ni Thomas at marahang hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Pagkatapos nga noon, tingin ko po ay magiging mabait kayo ng ama, sir, bulungan ni Lara habang pinapanood nga si Marlon. Napangiti naman si Marlon sa sinabi ni Liana. Really, nakangiting nga ang tanong ng lalaki. Actually, may anak ako. Pag-umpisa nga na kwento ni Marlon habang malungkot na nakatitig kay Thomas. Napaawang naman ang bibig ni Lara nang dahil sa gulat. Talaga po ba sir? Hindi po halata na may anak kayo kasi araw-araw po kayong nakaantabay sa Media. Malungkot na bamantong hininga si Marlon bago sinagot ang nalilitong si Lara. He's not with me. 6 na taon na siyang nawawala, saad pa nga ni Marlon. Natahimik nga si Lara dahil sa sinabi ni Marlon. Agad na napansin ang dalagang labis na lungkot at pangungulila sa mga mata ni Marlon. Maya-maya ay inilingon naman ni Marlon si Liana upang magtanong. I was wondering, nasaan ang mga magulang mo? Dahil sa tanong ay saglit na ngang napayuko si Lara bago umiwas nga ng tingin. Ipinilas niya sa kanyang mukha ang isang malungkot na ngiti. Pareho na po silang wala sir. Namatay po sila dahil sa isang sunog. Oh, I'm sorry, nag-aalalang saad nga ni Marlon. Takang tumingin pa nga si Liana kay Marlon. Okay lang po sir. Dati, sobrang lakas ng impact sa akin ng aksidenteng yun. Sa tuwing naaalala ko, pero dahil kay Thomas, nagkaroon po ulit ako ng dahilan para maging matatag. Laking pasasalamat ko po at dumating nga siya dahil kung hindi baka hindi ko na po nakayanan ang lahat ang nangyari noon at sumunod na lang po ako sa mga magulang ko sa langit. Nang magsimula na ngang lumungkot ang mood sa loob ng kwarto ay ngumiting nga si Thomas at marahang tinapak ang braso ni Lara. Gusto niyang magpasalamat para sa maayos na pagpapalaki nga ni Lara sa kanyang anak, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para umamin. Tiyak na maaaring masaktan ang dalawa kung kakailanganin nga nilang maghiwalay. At ngayong nakikilala na nga ni Marlon si Liana, pakiramdam niya ay hindi niya nga rin kakayanin ang maging selfish at manakit ng ibang tao. Well, I think I should go now. Magpahinga ka na rin, Lara, marahang saad nga ni Marlon kay Lara habang magkaharap nga silang nakatayo. Hinatid nga ni Liana si Marlon sa labas ng kanilang pintuan at agad nga siyang pumasok. Nahiga nga siya sa kama ni Thomas at mahimbing na nakatulog habang kayakap nga ang bata. Kinabukasan, pagkarating nga ni Liana sa Media ay agad na kinuha ng isang staff ang kanyang atensyon. Miss Galvez, hinahanap po kayo ng lalaki nyo, bulong nga nito habang palihim na itinuturo nga si Giovanni Lacosta na nasa waiting room ng studio. Napabuntong hininga nga si Liana at agad na lumuhad upang makausap nga si Thomas. Susunod si Mommy sa studio, anak ha. Mabilis lang ako, palam nga ni Lara bago hinalikan si Thomas sa noo. Habang papalapit nga kay Giovanni Lacosta ay pinilit nga ni Lara na pumilas ng isang peking ngiti sa kanyang mukha. Magandang umaga po, Gov, hinahanap niyo raw po ako, bungad nga ni Liana pagkarating nga sa kinauupuan ng gobernador. Agad na lumawak ang ngiti sa seryosong mukha ni Giovanni Lacosta nang marinig nga niya ang boses ni Lara. Napatayo ang gobernador at inayos pa nga ang kanyang mamahaling coat. Pumunta ako ngayon para humingi ng tawad sa nangyari kahapon, Lara. Pasensya na, saad nga ni Giovanni Lacosta. Sagot naman ni Lara na, ay, okay na po yun, Gov, yun lang po ba? Sige po, aalis na po sana ako kasi kailangan pang samahan si Thomas sa loob pagdadahilan nga ni Lara. Agad na umiba ang timpla sa mukha ni Giovanni Lacosta nang muli nga niyang marinig ang pangalan ni Thomas.
Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit biglang nainis ang kanyang kausap, ngunit nagbigay lamang ito ng dahilan upang mas layuan ni Lara si Giovanni Lacosta. Si Thomas na naman. Ang alam ko ay hindi mo naman kaano-ano ang batang yun bakas ang inis sa boses ni Giovanni. Anak po ang turing ko kay Thomas Gove, kahit hindi po kami magkadugo, mahalagang mahalaga po sa akin ang batang iyon. Pinilit nga ni Liana ang ngumiti kahit sa pilitan na lamang ito dahil naiinis nga siya sa gobernador. Isang malalim na buntong hininga naman ang unang sinagot ni Giovanni Lacosta para bang disappointed nga itong makatingin kay Liana kaya naman ay mas lalong naging uncomfortable nga ang dalaga sa kanyang harapan. Sabi pa nga ni Giovanni, bata ka pa at single ka rin. Imbes na ay enjoy mo ang buhay mo habang malakas pa ang pangangatawan mo, heto ka at nagkakanda o gaga sa anak ng ibang tao. Bakit hindi mo nalang hanapin ang mga magulang ni Thomas para maisauli mo siya sa kanila? Iniwas nga ni Lara ang kanyang tingin kay Giovanni Lacosta upang itago ang kanyang inis. Hindi niya na kaya pang tiisin pa ng matagal ang kanyang inis kung magpapatuloy pa rin sila sa ganitong usapan. Saglit na napadasal na nga lamang si Liana upang humingi ng gabay nang sa gayon ay hindi na nga niya masapak pa ang kanyang kausap. Babe, bigla ngang may tumawag mula sa kanilang likuran. Napalingon nga si Liana sa kanyang likuran nang marinig nga niya ang boses ni Marlen. Babe, tak ang bulungan ni Liana sa sarili habang nakatitig na kay Marlen. Napalapit nga sa kanila pagkatapos ma-realize kung ano ang nangyayari ay napatakip na nga lamang si Liana sa kanyang bibig upang pigilan ang kanyang hiya. Sa lahat ba naman kasi ng call sign na pwedeng piliin, bakit babe pa? Napalingon nga rin si Lara sa mga staff na nasa paligid at agad na lamang siyang napaiwas ng tingin nang makita ang mga naglalakihan nilang mga mata. Dahil hindi na ipaliwanag nga ni Liana at Marlen ang kanilang plano, malamang ay kung ano-ano na ang iniisip ng mga staff ngayon. Oh, Giovanni Lacosta, ikaw po pala. What brings you here, sir? Nakangiting sambit nga ni Marlen bago marahang inakbayan si Lara. Hindi naman maalis ang tingin ni Marlen kay Giovanni Lacosta at ganun din naman ang Giovanni kay Marlen na marahan namang hinahaplos ang braso ng kanyang nagugustuhang babae. Pumunta ako dito para makausap sana si Lara patungkol sa nangyari kahapon. I came to say sorry. Habang nagsasalita ay nakatuon pa nga rin ang mga tingin ni Giovanni sa kamay ni Marlen. Si Liana naman ay parabang naging estatwa na dahil sa gulat. Panay ang paglingga-lingga ni Liana sa paligid at pilit na nga lamang siyang ngumingiti kahit na mukha siyang tatay. Okay, nakapag-usap na po ba kayo? Tanong nga ni Marlen ngunit kay Lara siya nakatingin. Agad na tumango naman si Liana bilang paunang sagot. Oo, okay then, can we excuse ourselves, sir? We are actually planning to eat breakfast together. Jenny, paki-escort nga si Giovanni kapag lalabas ka na. Nilinggan nga ni Marlen si Jenny na agad namang tumango ng walang angal. Bago pa man makaalis sina Marlen at Lara ay agad nga silang hinarang ni Giovanni Lacosta, bakas ang napakaraming katanungan sa kunot nitong noo. Sandali, what is this? Tanong nga ni Giovanni kay Lara na bumantong hininga nga si Liana at saglit na napalingon kay Marlen. Sabi naman ni Lara, nakalimutan ko po siyang ipakilala sa iyo ng maayos, Gov, actually, boyfriend ko po siya, saad na nga ni Lara. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng mga taong nasa loob matapos marinig ang sinabi ni Lara. Ang staff nga ay nahulog pa nga sa kanyang kinauupuan dahil sa labis na pagkagulat. Kahapon lamang ay inasar pa nga nila si Lara, pero ngayon, nanggaling na nga mismo sa mga bibig nila Lara at Marlen na sila ay magnobyo. Ano? Wait, hindi pwede to, Liana, agad na angal nga ni Giovanni. Kailan pa? Hindi ba't kakakilala nyo lang dalawa samantalang ako, mag-iisang taon na akong nanliligaw sa'yo at hinihingi ang kamay mo, tila nagagalit na nga ang saad nito. Napakagat na nga lamang ng labi si Lara dahil hindi nga niya alam kung ano ang dapat niyang isagot. Hindi niya inaasahang agad na magre-react ng ganito si Giovanni Lacosta. I guess we were bound and fated for each other. Unang kita ko palang dito kay Liana ay I knew she was something kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, kalmadong saad nga ni Marlen habang nakangiti. Malalim na bumantong hininga naman si Giovanni Lacosta bago sinaman ng tingin si Liana. Mabibigat nga ang kanyang mga paa habang nagmamarcha nga palabas. Bago tuluyang makaalis sa studio ay nilinggan nga muna ng gobernador si Lara bago ito umalis.
Hindi sigurado si Liana ngunit narinig ang mga balahibo niya dahil sa tingin ni Giovanni Lacosta. Are you okay? Huwag ka nang masyadong mag-overthink, Lara. At least now, matututo na siyang tumigil. Wala na siyang magagawa dahil may nobyo ka na. Marahang hinaplos nga ni Marlen ang likod ni Liana. Malalim na huminga si Liana at ngumiti. Tama si Marlen, hindi na dapat siya mag-isip pa ng kung ano-ano. Ang mahalaga ay hindi na nga siya gagambalain pa ni Giovanni Lacosta simula ngayon. Salamat talaga, Sir Marlen, sa nahihiyang sambit nga ni Lara. Marlen na lang ang dapat mong itawag sa akin. As part of her act, huwag na yung sir. Malay natin ay bigla uling sumulpot yun at marinig kang tinatawag akong sir, di ba? Or kung ayaw mo naman akong tawaging Marlen, pwede namang ha si Lara sa sinabi ni Marlen at agad na napahampas sa balikat nito. Ah, sige, Marlen, namumula sa hiya na saad ni Lara, kahit na alam niyang mukhang inaasar lamang siya ni Marlen. Pagkatapos nga ng nangyari ay pinaliwanag nila ang mga nangyari sa Media staff. Agad naman nila itong naintindihan. Ang iba ay nag-aalala pa nga rin kina Lara at Thomas, ngunit sinigurado naman ni Marlen na okay na ang lahat. Sayang naman, kilig na kilig pa naman ako kanina, acting lang pala yun. Dismayadong saad pa nga ng isa sa mga photographer. Nagtawanan ng iba dahil dito. Napalingon naman ang mga staff sa dalawa na ngayon hindi na nga makatingin sa isa't isa dahil nagsisimula na namang manggasar ang kanilang mga katrabaho. I guess having a girlfriend is something you really need, Sir Marlen, para naman may mag-alaga po sa inyo. Hindi naman po masama na halos sa Media na po umiikot ang buhay nyo. Pero minsan nakaka-guilty rin sa part namin na kami ang lagi niyong iniisip. Magsisikap po kaming igihan ng trabaho namin nang hindi laging nakaasa sa mga utos at turo nyo, sambit pa nga ni Jenny. Tumango ang lahat ng staff ng Media bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Jenny, habang si Lara naman ay parang nalulunod nga sa hiya. Pagkatapos nilang may salang sa kansawan ng mga Media staff ay naisipan pa nga nila Marlen at Lara na magkape muna sa pantry ng agency. Bukas na magpe-perform si Thomas. Nakausap ko ang bata kanina at sinabi sa aking kinakabahan raw siya, natatakot siyang magkamali, sabi nga ni Marlen bago hinaypan ang kanyang kape. Nako, kahit ako nga na matanda na talagang kinakabahan pa rin. Magpe-perform sila yun ng live. Isang mali lamang maaari na niyang ikasira, pero may tiwala naman ako sa batang iyon. Alam kong kayang-kaya niya yun, proud pa nga na sabi ni Lara. Napangiti naman si Marlen habang pinapanood si Lara. Hindi pa rin niya maiwasang humanga sa pagmamahal ni Lara kay Thomas na hindi niya naman tunay na anak. Para bang mas mabuti pang nanay si Lara kumpara sa ibang mga inang nakilala ni Marlen. Habang abala nga si Lara sa pag-inom ng kape at pagkain ng biskwit ay palihim nga siyang pinagmamasdan ni Marlen. Hindi niya maipagkakailang maganda si Lara, ngunit ang pinakapaborito nga niyang tingnan sa mukha nito ay ang magaganda nitong mga mata. Bukod sa mga mata ni Lara, hindi rin maipagkakaila ang ganda ng kutis nito, kahit na wala naman siyang kahit anong makeup na ginagamit. Ang mga labi ni Lara ay may magandang hugis sa tamang pagkapula. Marlen, ang tanong nga ni Lara nang mapansing nakatingin nga si Marlen sa kanya. Agad namang natauhan si Marlen dahil sa boses ni Lara. Hiyang umiwas nga si Marlen ng tingin at agad niyang nilagok ang kapeng kanina niya pa kayang ubusin. Ngunit pinatatagal niya lamang upang mas humaba ang usapan nila ni Lara. Baka hinahanap ka na ni Thomas. Tara na, magpapanik na yun, saad naman ni Marlen bago tinulungan si Lara na dalhin ang kanyang mga bag. Ang tiningnan ni Lara si Marlen, ngunit binaliwala na nga lamang niya ang kakaibang kilos ng binata. Sabay nga silang bumalik sa studio kung saan nag-eensayo si Thomas. Nang matanong nga niya ang pagpasok ni na Marlen at Lara ay masiglang kumaway ang bata habang mayroon ngang malawak ng ngiti sa mga labi. Sabi pa nga ni Thomas, Mommy, Manager, sa harapan po kayo umupo bukas ha. Gusto ko po kayo agad na makikita sa audience ko Natawa nga si Lara at marahang hinaplos ang buhok ni Thomas. Siyempre naman, anak, kung pwede nga lang na tumabi sa'yo tatabi pa ako, pagbibiro pa nga nito. Natawa na nga lamang sila. Good luck for tomorrow, Thomas. Huwag mong i-pressure masyado ang sarili mo. Just enjoy the event like you did sa audition at huwag mong kakalimutan ang bilin ng mga trainers. Okay, itinutok nga ni Marlen ang kanyang kamao kay Thomas at agad naman silang nag-face bump. Thank you, Manager,
Masayang sagot nga ni Thomas. Natigil ang usapan nila Marlon at Thomas nang biglang may tumawag nga sa cellphone ni Marlon. Pagkahugot nga ni Marlon sa kanyang cellphone ay bumungad sa kanya ang phone number ni Jenny. Agad ngang tumayo si Marlon at bahagyang lumayo sa kanyang mga kasama upang sagutin ang tawag. "Sir, dumating na po ang DNA results," bungad ni Jenny. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Marlon nang marinig ito. Nitong nakaraang mga araw lamang ay pasimpleng inutusan nga ni Marlon si Jenny na kumuha ng ilang hibla ng buhok ni Thomas habang binibihisan nga siya sa dressing room upang maipad na test silang mag-ama. Malakas ang kutob ni Marlon, ngunit mas gusto nga niya pa ring makasigurado. "Anong resulta?" kabadong tanong ni Marlon. 99.99% positive, sir." Si Thomas nga po talaga ang nawawala niyong anak. Bakas nga ang saya sa boses ni Jenny habang pinapasang nga sa kanyang boss ang napakagandang balita. Agad na naluluha nga ang mga mata ni Marlon na pinigilan nga niya ng tuluyang maiyak at pasimpleng pinunasan nga ang namumuong mga tubig sa ilalim ng kanyang mga mata bago nga nilinggan sina Thomas at Lara na naglalaro hindi kalayuan sa kanya. "Congratulations, sir. Masaya po kami para sayo," saad ni Jenny. "Thank you, Jenny. Sige, ibaba ko na ang tawag. Dadaanan ko na ang mga dokumento niyo mamaya. I want to see it with my own eyes," masayang sambit pa nga ni Marlon. "Sure, Sir Marlon," at ibinaba na nga ni Jenny ang tawag. Muling lumapit nga ni Marcos ang mag-ina. Pauwi ay pinilit na nga rin siya ni Lara na sumabay sa kanilang maghapunan at sa huli ay hindi rin ito natanggihan ni Marlon. Habang nasa hapag, ramdam nga ni Marlon ang pamilyar na saya habang pinapanood ang kulitan nila Lara at Thomas. Puno rin ng tawanan at asaran. Bamantong hininga nga si Marcos habang mayroon ngang mga ngiti sa kanyang labi. Ngayon, sigurado na nga siya sa kanyang nararamdaman, may gusto na nga siya kay Lara at hindi lamang ito simpleng paghanga. Nai-imagine na nga ni Marlon kung anong klase ng buhay ang magkakaroon silang tatlo kung sakali mang nakatira nga sila sa iisang bubong, payapa, masaya, at puno ng pagmamahalan. Pagkatapos mapatulog nga ni Thomas ay hinatid na nga ni Lara si Marcos sa labas ng kanilang munting gate. Pinabaunan pa nga ni Lara si Marcos ng ilang pirasong mga kakanin na niluto niya kanina. "Salamat, Marcos ha. Nag-enjoy kami kasama ka sa pagkainan, lalo na si Thomas. Talagang magkasundo kayong dalawa eh." Ilang segundo ang tinitigan nga ni Marcos si Lara bago nakapag-ipon ng lakas ng loob upang sabihin na nga ang kanyang saloobin. "Lara, yung tungkol sa yung magnobyo natin. Sa tingin mo ba pwede pa nating totohanin?" tanong pa nga nito. "Ha?" nalilitong sagot naman ni Lara. Malinaw naman niyang narinig ang sinabi ni Marlon, ngunit sadyang hindi agad yun kayang i-proseso ng kanyang utak dahil sa gulat. "Well, tingin mo ba papasa ako bilang boyfriend mo?" "Yung totoong boyfriend?" nahihiyang sambit naman ni Marlon. "Diyos ko, Marlon. May nakain ka bang masamang ingredient sa niluto ko kanina? Hindi ko nilagyan ng gayuma yun saad pa nga nito. Napatakip na nga lamang si Lara ng kanyang bibig sa gulat. Sinubukan pa nga niyang kurutin ang sarili niyang balat upang masigurong hindi nga siya nananaginip. Marahang natawa si Marlon sa reaksyon ni Lara. Parang ganito rin ang naging reaksyon ni Lara noong unang beses nga silang nagkausap sa elevator. "Wala. Okay lang naman yung niluto mo. Actually, ilang araw na rin akong in denial. Sa ilang araw na pag-iisip ko, in denial ako sa sarili ko. Kanina, habang kumakain tayo, saka pa lamang mas naging malinaw sa isip ko ang lahat. I like you. I like you. Tingin ko nga hindi lang kita basta gusto. Gusto kong makabuo ng isang masayang pamilya kasama ka at si Thomas." Marahang ang hinawakan ni Marlon ang kamay ni Lara bago ngumiti. "Hindi mo kailangan magmadali sa sagot. Bukas mo na sabihin kung pumapayag ka bang maging boyfriend ako." "Bukas, pagkatapos mag-perform ni Thomas, meron rin akong mahalagang sasabihin sa'yo," saad pa nga ni Marlon habang bakas nga ang pananabik ng kanyang mga mata. "Sige, Marlon, mag-iingat ka pa uwi," sagot nga ni Lara na hanggang ngayon ay natatameme pa rin sa revelasyong nagaganap. Pinanood nga ni Lara ang pag-alis ng kotse ni Marlon. Napahawak nga siya sa kanyang dibdib na napakalakas rin ng pagtibok. Muling bumalik sa alaala ni Lara ang lahat ng mga nangyari sa kanila ni Marlon, ang mga nakakahiyang eksenang iniwasan nga niya, mga pangyayaring nagpula nga sa kanyang mga pisngi, at ang mga pagkakataong hindi niya maiwasang humanga kay Marlon. "Teka,
May gusto rin ba ako sa kanya? Hindi makapaniwalang saad nga ni Lara sa kanyang sarili. Agad nga na pumasok si Lara at nagmukmak nga sa kanyang kwarto. Binalot nga niya ang kanyang mukha sa kumot hanggang sa nakatulog na nga lamang siya sa kaiisip ng mga mangyayari. Kinabukasan, sa wakas, dumating na nga rin ang panahong hinihintay ng Media, ang araw ng pagdebonga ni Thomas sa isang noontime talk show at magkakaroon ng isang singing performance. Maagang nagtungo ang lahat sa agency upang maghanda. Nang matapos na nga ang lahat at nabihisan na nga si Thomas, hinanda naman nila ang mga kagamitan ng bata. Miss Galvez, kailangan na pong mauna ni Thomas sa venue para makapag-rehearse din sila doon, saad nga ng assistant manager. Agad ngang tumango si Lara at maijing sinuri ang itsura ni Thomas. ang pogi-pogi nanep, proud niyang saad nga bago ipinaubaya nga si Thomas sa assistant manager. Bye, mommy. Abangan ko po kayo ni manager, masiglang sigaw nga ni Thomas sa kotse. Masayang kumaway naman si Lara sa kanyang anak at kahit na umaandar nga ang kotse ay panay pa rin nga siya sa pambabaon na habilin nga kay Thomas. Natigil na lamang si Lara ng tuluyan nang makalayo ang kotse. Miss Galvez, maghanda na rin po tayo. Susunod na po tayo sa kanila pagkatapos pong maayos ang lahat ng nandito sa studio, sambit naman ni Jenny. Tingin mo ba magiging okay lang si Thomas doon, Miss Jenny? Baka mahiya siya at ma-out of place nag-aalalang saad nga ni Lara habang natatanaw nga ang kotseng sinasakyan ni Thomas kanina. Napangiti naman si Jenny bago marahang tinapak ang balikat ni Lara. Thomas is a smart kid, Miss Galvez. Saka kasama niya rin naman ang mga stylist niya, they'll take care of him. Napatango-tango nga si Lara at kampante na ring bumalik sa loob ng studio. Inayos nga ni Lara ang lahat ng mga gamit na dala nila ni Thomas kasama ang ilang mga staff. Karamihan kasi ay nauna na nga sa site dahil kinakailangan nga nilang ipamalas ang kanilang mga expertise doon. Pagkatapos ng mala World War III na paghahanda ay nakahinga na nga rin ng maluwag ang lahat ng naiwan sa studio. Andito na po si Sir Marlon, saad nga ng isang janitor. Napatayo naman si Lara at agad na inayos ang kanyang mga gamit dahil kay Marlon sasabay nga ito sa kanya patungo sa venue. Pagkaharap nga nila sa isa't isa, muling nanambalik kay Lara ang napag-usapan nila kagabi. At dahil dito ay bahagya nga siyang nakaramdam ng hiya. Ilang ready ka na? Let's go, nakangiting aya naman ni Marlon sa kanya na parang wala lang. Tumango nga si Lara at sumunod na nga habang dala nga ni Marcos ang mga bag na dala ni Thomas. Habang palabas nga sa Media, biglang nagring ang cellphone ni Marlon kaya naman sandali muna nga siyang huminto upang sagutin ito. Yes, this is Marlon de Thomas, seryosong saad nga ni Marcos sa kausap sa telepono. Hindi umabot ng ilang minuto ang usapan at agad nga na napabalik si Marlon. Nagmamadali nga niyang pinagpindot ang mga bag na binitawan nga niya at agad na hinawakan ang braso ni Lara. Marlon, may problema ba? Nag-aalalang tanong ni Lara na mas lalong kinabahan nang makita nga niya ang naluluhang mata ni Marcos. Si Thomas at ang mga nakasakay sa kotse kanina, naaksidente sila. Napaawang nga ang bibig ni Lara at nanigas nga siya sa kanyang kinatatayuan. Ramdam nga ni Lara ang pamamanhid ng kanyang katawan at panlalambot ng kanyang mga tuhod. Hindi pa man niya nalalaman kung ano ang nangyayari ay nilamon na nga si Lara ng takot. Lara, let's go, pilit nga na saad ni Marcos habang sinusubukan nga ring maging matatag. Habang nagmamaneho ay panay na nga ang pagdating ng mga tawag kay Marlon patungkol sa nangyari at kasama na nga rito ang pagkakancel ng live performance sa Thomas sa TV. Marlon, anong nangyari? Kamusta si Thomas? Umiiyak nga na saad ni Lara habang marahang inaalog ang braso ni Marlon. Bigla raw nawala ng kontrol ang kotse at sumalpok sila sa isang malaking truck. Diyos ko, si Thomas. Maris, hindi ko kakayanin kung may nangyaring masama sa kanya, humahagulgol na nga na saad ni Lara habang nakahawak nga sa kanyang dibdib. Napalunok naman si Marlon. Maging siya ay pinipigilan na nga lamang ang sarili na umiyak dahil kailangan nga nilang makarating sa ospital upang malaman kung ano ang kalagayan ng kanyang anak pati na rin ng mga staff. Hindi na nga ipinark pa ni Marcos ng maayos ang kanyang kotse. Hinihintuan na lamang niya sa harapan ng ospital bago sila nagsitakbuhan ni Lara papasok. Wala na nga siyang pakialam kung magkaroon man ng multa o kung mapaano man ang mamahalin niyang kotse dahil ang kalagayan lamang ng kanyang anak ang mas mahalaga sa kanya ngayon. Habang nasa waiting area nga ay patuloy pa rin sa pag-iyak si Lara.
Dinadamayan naman siya ni Thomas, ngunit tulad ni Lara ay labis rin ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Magpakatatag Ana. Alam kong hindi tayo iiwan nila yun, saad nga ni Marlen. Tahimik na nagsituluan nga ang mga luha ni Marlen habang yakap-yakap si Lara. Ang takot na moalang muli ang kanyang anak sa kanya ay hindi maiwasan ni Marlen. Marami na sana siyang plano para sa kanilang tatlo. Excited na nga siyang sabihin ang totoo sa kanila at nasasabik na nga rin siyang muling tawagin ang kanyang anak na daddy. Pagkatapos mapakalma si Lara ay umalis na nga si Marlen at nagtungo sa isang maliit na chapel sa ospital. Sa loob ng mahabang paghihintay ay sandaling sumagi sa isip ni Marcos ang ilang bagay. Saad pa nga ni Marlen, ayaw mo bang muli kaming magkasama ng anak ko? Bakit kung kailan nagiging maayos na ang lahat at saka pa to nangyari? Ganid na pa ako kung bukod sa yaman na mayroon ako ay gusto ko pa ring magkaroon ng masayang pamilya. Bakit ayaw mong ibigay sa akin yun? 6 na taon. 6 na taon na akong umaasa para makitang muli ang anak ko. Ngayon na nandito na siya, pero bakit parang hindi pa rin umaayon ang tadhana, saad nga ng lalaki. Napahimas na nga lamang si Marlen sa sarili niyang ulo upang pakalmayan ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin. Gustuhin niya mang maging positibo ay hindi pa rin maiwasang sumagi sa kanyang isip ang pangamba. Saad nga ni Lara, Marlen, anong sabi mo? Agad na napalingon si Marlen sa kanyang likuran at bumungad sa kanya si Lara na gulat na gulat. Mukhang hinanap siya nito dahil masyado na ngang matagal na nawala si Marlen at ito'y natagpuan sa chapel at tila narinig nga niya lahat ng kanyang panalangin. Hindi ba sabi ko sa'yo may nawawala akong anak, Lara? Si Thomas yun. Si Thomas ang anak ko na nawala 6 years ago. Napatakip nga sa labi ang kanyang bibig sa narinig. Dahil doon ay mas lalo nga siyang naluha at agad nga nasumugod nga kay Marlen upang bigyan ito ng isang mahigpit na yakap. Tila ba naramdaman nga ni Marcos ang isang nakakagaan ng pakiramdam habang yakap nga siya ni Lara. Dahil dito, hindi na nga napigilan pa ni Marcos ang pag-iyak at hinayaan na nga lamang siya ni Lara na ilabas ang lahat ng sakit na pinipigilan ni Marcos kanina upang magmukhang matatag. Tulad ng sabi mo Marlen, hindi tayo iiwan ni Leon, sambit nga ni Lara habang marahang hinahaplos ang ulo ni Marcos. Pagkatapos kumalma ni Marlen ay ipinaliwanag nga niya kay Lara ang lahat, mula sa paghihinala niya kay Lara hanggang sa balak na nga niya sanang pag-amin ng katotohanan ngayong araw, hanggang sa nangyari ngang aksidente. Mr. De Thomas, Miss Cavs, tawag ng isang nurse sa kanila. Agad namang kumari pa ng lakad sina Marlen at Lara sa nurse upang marinig ang sasabihin nito. Kumusta silang lahat? Ang anak ko po, agad na nagtanong si Marcos. Maayos na po ang lagay nila. As for the adults, may iba pong ilang araw na makoma, sagot ng nurse. Muntik na ngang matamba si Lara sa kanyang kinatatayuan matapos marinig ang sabi ng nurse. Para bang natanggalan siya ng mabigat na pinapasan, at ganon na nga rin si Marlen. Hindi agad nakapasok ang dalawa sa kwarto kung nasaan si Marlen at pinaghintay pa nga sila ng ilang oras bago pinayagang bisitahin ang wala pang malay na bata. Thomas, gumising ka na, anak. Marami kaming gustong sabihin sa'yo, malambing na bulong ni Lara habang hawak ang mga palad ni Thomas. Napalingon naman si Lara sa kanyang likuran at nakitang abala nga si Marlen sa kausap niya sa telepono. Bago pa man matapos ang araw na to, gustong siguraduhin ni Marcos na aksidente lamang ang nangyari dahil kung kagagawan ito ng kung sino man, hinding-hindi niya mapapatawad ang taong yun. Mommy, maging si Marlen nga na ilang metro ang layo kay Lara ay agad na ngang nabitawan ang kanyang cellphone matapos ngang marinig ang boses ni Thomas. Thomas, nakikilala mo ba si Mommy? Naluluhang tanong nga ni Lara habang hindi nga mapakali. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Thomas kahit pa nanghihina pa rin ang kanyang mga mata. Mommy, akala ko po hindi na ulit kita makikita, napangiting sabi ni Thomas at marahang hinawakan ang kamay ng bata. Pagkatapos kay Lara ay agad nang ang dama po ang tingin ni Thomas sa kanyang ama. Walang kahit na anong masabi si Marlen dahil pinipigilan nga niya ang kanyang sarili sa pag-iyak, ngunit ngumiti si Thomas na para bang naintindihan niya ang nararamdaman ni Marlen. Daddy. Parehong nanlaki ang mga mata nila Lara at Marlen matapos marinig ang sinabi ni Thomas, para bang isa itong malakas na makinang nagpagalaw sa naninigas na katawan ni Marlen. Agad niyang nilapitan ang kanyang anak. Thomas, naaalala mo na ba ako? Kinakabahang tanong nga ni Marcos na agad namang tinanguan ni Thomas,
dahilan upang tuluyan na nga muling maiyak si Marcos sa tuwa. Masayang naiyak nga si Lara para sa mag-ama. Gustuhin man nilang yakapin si Thomas na ngayon ay muli nang naging Thomas, ay hindi pa rin nila magawa sapagkat kailangan muna nilang siguraduhin na okay na nga ang bata. Pagkatapos ma-examine ng mga nurse at doktor, kasama nila Marcos at Lara na pumasok sa kwarto ang dalawang kasama ni Thomas kanina sa kotse na siyang pamrotekta sa kanya nung sumalpok nga sila. Ang driver naman ng kotse pati na rin ng isang staff na nasa front seat ay kasalukuyang nagpapagaling dahil pareho nga silang nagkaroon ng injury sa paa na gagaling rin naman pagkatapos ng ilang linggo. Thomas pala, huwag ka nang mag-alala tungkol sa performance mo, okay? Pwede ka naman mag-perform ulit sa ibang araw. Ang mahalagay okay ka na. Ang mga fans mo, worried din sa'yo kaya magpagaling ka, okay? Saad nga ni Lara habang nagbabalat nga ng mansanas para kay Thomas. Mommy, pwede mo pa rin po akong tawagin na Thomas. I'm still your Thomas, okay? Makulit nga na saad ni Thomas. Natawa naman si Lara dahil sa sagot ng kanyang anak-anakan. Naupo nga si Lara sa gilid ni Thomas at marahang hinaplos ang ulo nito. Nagtama naman ang tingin nila ni Marcos na nasa kabilang panig naman ni Thomas. Nag-promise ako sa daddy mo noon na kapag bumalik na ang alaala mo, malugod kitang isa sa uli. Ngayon, nangyari na yun, anak. Magpakabait ka sa daddy mo at bawiin niyo ang lahat ng taon na lumipas nang hindi kayo magkasama. Pilit na itinago nga ni Lara ang lungkot sa kabila ng isang matamis na ngiti. Ngunit imbes nga na makinig sa kanyang sinasabi ay agad na kinuha ni Thomas ang kamay ni Marlen at Lara saka ipinagkit nga ang kamay nilang dalawa. Magkakasama pa rin po tayo, Mommy. Sabi sa akin ni Daddy kanina, he loves you so much and he wants to marry you. Ang tanong, payag po ba kayo? Napaawang nga ang bibig ni Lara dahil nga sa narinig mula kay Thomas. Ilang segundo silang nagtitigan ni Marcos bago biglang natawa si Lara. Nagkatinginan naman ang mag-ama at hindi nga maintindihan kung bakit natatawa si Lara sa ganitong sitwasyon. Teka lang, Marlen, kagabi lang, inaaya mo pa akong maging girlfriend tapos ngayon gusto mo na akong pakasalan, natatawang saad nga ni Lara dahil sobrang bilis naman ng lalaki. Agad namang bumusangot ang mukha ni Marcos dahil sa pagtawa ni Lara. Napaiwas nga si Marcos ng tingin dahilan upang mas lalong matawa nga si Lara sa kanya. We can take it slowly kung gusto mo. Hindi naman talaga ako nagmamadali. Mahinang sabi nga ni Marcos. Sige, magsimula muna tayo sa umpisa, Marlen. Pumapayag na akong maging girlfriend mo. Agad ngang naibsan ang busangot na mukha ni Marlen at ito ay napalitan ng isang matagumpay na ngiti. Maging si Thomas ay parang nanalo nga ng loto dahil sa narinig. Pagkarinig nga ng staff sa balita ay agad silang bumili ng mga makakain sa labas upang ipagdiwang ang pagseserve ng lahat ng bagong relasyong namukadkad sa loob ng Media. Sa gabi ring yun ay agad nga na nahuli si Giovanni Lacosta matapos mahuli at interogahin nito, at nabanggit ang pangalan ng gobernador. Bukod pa rito ay nalaman nga rin ni Marlen ang lahat ng nangyari 6 years ago. Walang sala rin at sila yun mismo ang naligaw nung araw na yun. May nakita kasi siyang cute na aso na nakawala sa tali kaya naman sinundan ito ni Thomas. Ngunit hindi na malaya ng bata na masyado na pala siyang nakalayo sa parke kung nasaan ang kanyang ama. Habang naglalakad sa gilid ng riles ng tren, nadulas nga si Thomas at nabagok ang kanyang ulo. Yun rin mismo ang araw na nagtuos ang landas nila ni Lara. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagiging magnobyo, ay nauwi pa nga rin naman sa kasalan ng pag-iibigan nila Marlen at Lara sa isang simpleng tahanan. Ipinagpatuloy nilang tatlo ang hangad nilang buhay ng mapayapa, masaya, at puno ng pagmamahal. Thomas, hindi ka pa bababa? Baka malate na kayo, sigaw nga ni Lara. Iniluwal ng isang pinto si Thomas na ngayoy maglalabing-8 na nga. Dali-daling bumaba si Thomas habang karga ang kanyang acoustic guitar sa likuran. Mommy, andyan na po ang kaibigan ko sa labas. Sasabay na lang po ako sa kanya, saad nga ni Thomas habang kumukuha nga ng mga sandwich na nasa hapag. Napailing na nga lamang si Lara. Malipasan na naman ng gutom si Thomas dahil late na naman nga itong nagising. Nasaan ang kapatid mo, Aber? Pagsusungit nga ni Lara. Gamit ang nguso ay itinuro nga ni Thomas ang kapatid niyang nasa second floor at sabog pa nga dahil kagigising lamang. Maria, anak, maligo ka na.
Mal-elite ka na sa first subject mo, natatarantang saad nga ni Lara habang nagmamadaling umakyat sa hagdan at hilain ang kanyang anak na babae sa banyo. Nagpaalam na nga si Thomas na aalis na, at kahit na gusto pa nga siyang paupuin ni Lara upang mag-almusal, ay hindi niya nga nagawa dahil agad na kumari pa ng takbo ang makulit na bata. Ayan, okay na, anak, masayang saad nga ni Lara matapos ayusan ang buhok si Maria. Sakto namang dumating ang school bus kaya naman nakahinga na nga lamang ng maluwag si Lara at hindi niya nga kailangan pang magmaneho upang may hahabol ang kanyang anak. Pagkatapos ayusin ang hapag, ang mga gamit naman na nag-ulo dahil sa kama madali, pagkatapos noon, hagasin naman na pinggan ang inasikaso at nagpahinga na nga si Lara sa sofa. Diyos ko, mukhang kailangan kong dagdagan ang bayad kay Ging, nakakabaliw pala kapag ganito kada umaga, saad ni Lara sa kanyang sarili habang inaalala ang katulong nilang umuwi sa probinsya dahil sa isang emergency. Love, bumungad sa mukha ni Lara ang nakasilip na mukha ng kanyang asawa. Taka nga siyang tinitigan ni Marcos habang nakahiga sa sofa. Pagkatapos ang ilang segundo ay nag-alala na nga itong nilapitan si Lara at tinabihan. Ayos ka lang ba? Masyado ka bang napagod? Tanong nga ni Marcos habang sinusuri ang bawat sulok ng katawan ni Lara. Okay lang naman ako, love, Noni bago